Hindi niya po yun dinala sa langit. Let's say, yung pangangaral po ng gospel, hindi niya po yun dinala sa langit. Alam niyo kung bakit? Kasi hindi yun kailangan sa langit. Ano po? There is no need for the preaching of the Word of God in heaven kasi wala namang makasalanan doon. Ano po? Ang salvation, hindi kailangan yan sa langit. Kasi wala namang ililigtas doon mga kabatid, ano? Ang kaligtasan ay para yan dito sa lupa sa mga tao. So when Jesus Christ was ascended into heaven, He left His earthly ministry. Kaya po nagkaroon ng tinatawag na The Great Commission. Ano po ba yung Tagalog ng Great Commission? Mga kapatid ko minamahal, ano? Malaking komisyon. Mga kapatid, halimbawa, nagtatrabaho ka at nagbebenta ka ng lupa, pag malaking benta mo, meron kang malaking komisyon. Great Commission. Anyway, hindi po yun ang ibig sabihin, ano? Ang ibig sabihin po ng salitang commission ay atas sa Tagalog. Ang simpleng, hindi utos bagamat may connection yun doon, pero hindi sinabing dakilang utos. Kasi ang dakilang utos ay nasa Mark chapter 12 verse 13. Alam niyo po ba yon? Pinakadakilang utos, mga kabatid, ano? Ibigin mo ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong lakas at buong pag-iisip at buong lakas. At yung pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa katulad ng iyong sarili. Yun po ang great commandment. Dakilang utos ang tawag doon. Pero pag binasa natin ang Matthew 28 verse 18 to 20, Mark chapter 16 verse 15 to 18 to 20, at saka sa Luke chapter 24 verse 47, at saka sa John chapter 20, mga kabatid, ay makikita naman po natin doon ang Great Commission. Hindi Great Commandment, kundi Great Commission. Sa Tagalog po ay dakilang atas, mga kabatid. Ano pong ibig sabihin ng salitang atas? Ako po'y Bisaya, kaya mga kabatid ko minamahal, hindi ko po masyadong naintindihan dati yan. Ano po ang ibig sabihin ng dakilang atas, brothers and sisters? Alam niyo po bang ibig sabihin noon? Meron po ba ditong dictionary? Nga, mga kabatid, Ang ibig sabihin po ng dakilang atas, sa isang maliwanag na salita ay malaking trabaho. Kasi yung salitang commission ay work, yung atas ay trabaho, mga kabatid. In other words, yung trabaho ni Jesus, nung siya ay magkatawang tao, nagbabasa po ba kayo ng Bible? Sino po dito nagbabasa ng Bible? Okay? So, kung nagbabasa kayo ng Bible, especially yung Gospel, Matthew, Mark, Luke, and John, makikita nyo po na yung trabaho ni Jesus, nung siya ay magkatawang tao, at siya'y namatay at muling nabuhay at umakyat sa langit, hindi niya po yun dinala sa langit. Iniwan niya po yun dito sa lupa. Kaya, ang iniwan niya sa mga alagad ay gawain, commission, dakilang atas. Kung ano yung kanyang ginagawa, nung siya'y magkatawang tao, He would like His disciples to continue to do it. Gusto niya na ang kanyang mga disipulo ay patuloy itong gawin at isakatuparan. Amen po ba? So, that is, brothers and sisters, tonight, it is very important for us to understand Jesus' mandate of the Great Commission. Kasi if we do not understand, though we have passion for the salvation of the lost, mga kapatid, the question is, what is our direction? Saan tayo papunta? Having this passion. Kanina nga po nag-uusap kami ni Pastor Rolly, sabi ko, alam mo, yung passion, that is, ang una pong significance niyan is negative, mga kapatid, but when you use it into a positive usage, there you will find out that it is a very powerful word.
Ito po ay napaka makapangyarihan at pwersadong pananalita. Because if you have passion, you will not allow anything to hinder you. Naiintindihan niyo po yung aking spoken in dollar? Papadala po kasi natin sa Europe tong tape na to, na VCD nito, sa London, sa Hong Kong, etc. Kaya para masira natin sila doon ng Word of God. Kaya somehow we speak in dollars. Okay? Anyway, kapag mayroon kang maalab na mithiin, walang makapipigil sa'yo. Amen po ba? Bakit maraming beses napipigilan tayo? Because our passion is not as strong as it should be. Hindi ganong kalakas ang alab ng ating minimithi. Mga kapatid, kaya napipigilan tayo. Minsan nga, mga mananampalataya, ulan lang, napipigilan ng pagdalo sa gawain ng Panginoon eh. Di ba? Pag Sunday, ay wag na muna tayong dumalo, umuulan. Next Sunday na lang. Hindi nyo napapansin na yung next Sunday, masusundan uli yun. Next Sunday na lang. At ano nang katuwiran ng mga sumusunod? Marami pa namang Sundays. Mga kapatid, we believe in God, but somehow our passion is not as strong as it should be. If it is so strong, mga kapatid ko minamahal, nothing can stop us. Amen po? Walang makapipigil sa atin. Kahit anong nangyayari dyan, tuloy pa rin tayo, mga kapatid. Amen po ba? Now, mga kapatid ko minamahal, ang Great Commission ni Jesus has only 2 mandates. Mayroon lamang po itong 2 mandato, itong Great Commission na ito ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi ako magtataka kung bakit marami sa atin dito na ang atin lang alam tungkol sa Great Commission ay discipleship. Because that is what is recorded in Matthew chapter 28, verse 20 to the following verses. Go and make disciples. But that is only the second. Mga kapatid ko minamahal, that is not the first mandate of the Great Commission. Kapag doon lamang po tayo nag-focus, ay hindi po tayo, mga kapatid, may eksakto sa gusto ng Panginoong Hesukristo na ipagawa sa atin. Balikan po natin ang Mark chapter 16 because this is, alam nyo po, alam nyo kung bakit? Sapagkat ang unang-una pong gospel na nasulat ay ano? Hindi po ba yung book of Mark? Yan ang unang-unang gospel na nasulat. Kaya tingnan po natin ang Mark chapter 16 uli, at verse 15, mga kapatid ko minamahal. Ang sabi po dito, okay, umpisan po natin sa verse 14. Ang sabi po dito, at pagkatapos siya ay nagpakita sa 11, samantalang sila'y nakaupo sa hapagkainan. Sila'y kanyang pinagsabihan dahil sa kawalan nila ng pananampalataya at katiyagaan ng katigasan ng puso, sapagkat hindi nila pinaniwalaan ang mga nakakita sa kanya pagkatapos na siya'y muling mabuhay. At sinabi niya sa kanila, humayo kayo sa buong sanlibutan at inyong ipangaral ang ebanghelyo. Nabasa niyo po yon? Humayo kayo sa buong sanlibutan at inyong ipangaral ang ebanghelyo. So the first task in the Great Commission is evangelism. Mga kapatid, the second task in the Great Commission is discipleship. Evangelism and discipleship. Evangelismo at pagdidisipulo. Sabi sa Matthew chapter 20, go and make disciples. In other words, before you can make disciples, first, you have to evangelize. Sino naman ang i-disipulo mo kung wala ka namang na-evangelize? Amen po ba? Sino naman ang ating gagawing disciple? Wala naman tayong naakay pabalik sa Panginoon. Sino ang ating gagawing disciple?